May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kaupungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong niyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikapito nga semana sa ordinaryong panahon. Pebrero 25, 2025. Ang ebanghelyo na pamalandungan nato karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya bibiya sila niadtong dapita ug nipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kung hain siya. Kaya gipahimangnuan man niya ang iyang mga tinun-an nga anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao ug patyon nila siya ug mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay makahulugan sa iyang giingon apan nahadlok sila ng mga tana kaniya. Nahiabot sila sa Kapernaum ug sa nakasunod na siya sa balay, gipangutanan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Unsa may inyong gilalisan didto sa dalan? Apan wala sila motubag kay naglalis man sila kung kinsa ang labing dako kanila. Kunya milingkod si Jesus o gipaduol sila o giingnan bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako kinahanglan nga magpaubos siya og mag-alagad sa tanan. Unya gikuha niya ang usa ka bata ug iyang gipatindog sa ilang atubangan ug iyang gikugos ang bata ug niingon siya kanila, ang mudawat sa usa ka bata, ang ingon niini sa akong ngalan, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang kundi kaniya usab nga nagsugo kanako. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Ako ang pagtimbaya sa ato ang mga kaigsoonang pari nga nagsaulog silang adlaw na tawhan karon, labi na sa atong igsuon diha sa Concepcion na si Father Quincy. Happy birthday, Father Quincy! Hinaot pa unta sa pagsaulog nimo sa imong adlaw na tawhan karon. Ikaw mag-enjoy og ato ang pamalandungan ng ato ang bukasyon sa pagapari nga usa ka gasa og nindot kayo nga gipaambit sa Dios kanato nga kita isip iyang mga pinili kita usab makananayon nga mo alagad kaniya bisan pa man sa mga kapitos ug mga pagsulay sa ato ang bukasyon. Sa mga tanang parokyano ni Father Quincy, atong giampo ang inyong kura paroko o atuwa siyang tagaan espesyal nga adlaw karon. Hinaot unta malipayon siya karon sa iyang sumad sa iyang adlaw na tawhan. Akong pagtimbaya usab sa ato ang usa sa mga pari nga kanunay naminaw daw sa ato ang pulpito sa kahanginan diya sa DXDD si Father Fred Morales diya ang kura paroko sa Clarin. Salamat kayo Father Fred. Ikaw kanunay nga nagatang o andam nga maminaw bisan pa man sa kasimple o kayano sa mga pamalandong natong ihatod diya sa kahanginan. Kung sa tanan natong mga kaigsunan nga naminaw karon, labi na sa mga kaigsunan nato diya sa Mars MC, salamat kayo ninyo ug sa ato ang mga diya sa Malasakit Center, si Ma'am Griffith, si Ate Melky diya sa HR ug ato ang OIC na si Ma'am Jennifer Orbistondo. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsunan diya sa Mercury Drug Katadman Branch. Salamat sa iyong pagpaminaw. Ug sa ako ang mga higala diya sa Manila, sila Tita Barrera and family, Sabado and Kahandig family, Ate Laila Del Mundo, Ma'am Sarah Flores and family, o sa tanang mga kaigsunan nato nga mga naminaw, magandang umaga po sa inyo. Sana po nasa mabuting kalagayan kayo ngayon at sana po kayo ay nakakaranas ng mga sakit-sakit at kayo ay manatiling maligaya kahit anuman ang mga hinaharap natin sa buhay. Mga igsuon ni Kristo, nindot kayo nga itong ebanghelyo karon nga nagpahinumdom ka nato in this kanang gitawag itong na the me first world na kanang bitawong usa ka kultura sa ato ang modernong panahon nga dapat kita ang
kanunay nga nakapunting sa spotlight, dapat kita ang pinaka the best, dapat kita permente ang sikat, o kita permente ang ilado, kita ang gikadlukan, kita ang pinaka powerful, kita kanunay. Mo gani ang gitudlo sa kalibutan, kung naa ka aning mga tanan, if you have the wealth, power, authority, the fame, you have the beauty, equals comfort, convenient, o happiness. Pero if you notice, many people nowadays, even our mga artista, nakasinati man sila gyud og kanang rurok sa ilahang career, no? Bisinati gid sila nga bisin asa sila moadto, sikat man gyud kay sila, gitingala gyud sila, ganang bitong gi-idolize gyud sila. Pero wala bitong sad reality, at the end of their earthly journey, most of them experience depression, experience meaninglessness of life. Nawala ang meaning sa kinabuhi. Usahay, nawala, wala na himong pointless. Kung mo hinundan, turns into suicide. Kung usahay, nawala na ang value silang kinabuhi. Despite sa ilang kasikat, despite sa ilang pagkaadunahan, despite sa mga naabot nila na mga naabot ang kalibutan. Sa tupad ay mga igsoon gud ni Kristo nga kaning the me first world nga mo'y gitudlo sa kalibutan, dili di siya matawag nato nga absolute nga mao'y maghatag ka nato og real happiness. It is a big no-no if you're looking for a genuine and authentic happiness aning kalibutana. Dili gyud kaya ihatag aning kalibutana. O dili ilang kita mo biktima niya na. Bisan gani ang mga tinun-an ni Jesus, mga apostoles ni Jesus, klaro og klato mga ni kayo nga naglalis sila kung kinsa ang mas labing taas kanila, kung kinsa gigalisan mga nila, kung kinsa mo labing dako kanila. Makaingon kita mga igsuon nga human nature, lami jud kayo sa pamati kung girespeto ta, kana bitaw gikahadlukan ta, kana bitaw ilado ta, o kanang gamahanan ta. Yes, tinuod na kana bitaw usahay bitaw, kana bitaw mo insulting mo kanta sa mga example, uso man yung checkpoint karon. Then gana bitawong paglabay nimo sa checkpoint, dayon makaila sila nimo nga, oy, ikaw din na, wow. Wala bitawong, okay po, unta makaingon ka nga, anak, sikat gid ko, no? Ilado gid ko, nga, nagre makaila gid na ako, bisan pa og nara ko dire. Nga na bitaw. So, kung kana man gud ato na siyang ibutang sa tong ulo, dayon paminaw gid ato nga kanang bitawong dapat kita giunahon, kita giatimanon, kita gi dapat na tagaan pagtagad kisikat gud da. Usahay dako di kayo og sayop mga igsoon, labi na sa amo ang mga kaparian nga kung amo ang isipon na nga kana nga kinaiya na wala bitaw ginang na gitawag nato entitlement na dapat kami at unahon sa tanan, tagaan yung special privilege, usahay diha sa mga offices, basta makitaan lang nila nga naay tuyo si father, bisan pagtaas kay linya, unahon yun, dapat punta po kaming tagtungod kay kini nga privilege. Wala man naman gipangayo, nihatag ba ni siya nga kusa, dako nga painamdom namo nga dili pud namo abusaran. Kani
nindot ni siya nga pahinumdom na tong tanan, no, na usahay kung nata we are person in authority, we cannot deny the fact na daghan gigitag mga perks and privileges. Mao bitaw na nga kana bitaw usahay kanang magmisa mi og baryo, dayon lagisgot mi nga daghan na jud kayo og halad nadala nato, no, kana bitaw abudansya gid ba, dayon sobra-sobra naman yun gay nato. Then ang pari man gud nga mubungat lang unsa yang gusto, ang mga tao murag mataranta sa akong kasinatian sa sapang dalaga. Muingon lang ko nga pwede nga dili lang ko nga minom aning soft drinks, pwede butong lang. Pag adto na ko sa pikas kapilya, naghulat na ang butong na ko nagdo. Grabe, no? Grabe taong you just say a word and it will be provided to you. So ako nakahinuklog ato nga kasinatian mga igsuon nga be careful what you wish for. Kaya nga naman, kaya ang tao na nagpalibot nimo, nagmakahilom ra na, murag wala lang bitaw ay pakialam, pero makaduog na siya nga mao ni mong gusto, mao ni mohang gipangita na ipalaplag na niya dayon sa imong sunod nga adtuan. Mao ni paborito ni Father, mao ni ang gusto nga kanon, mao ni ang mga dili gusto, mao na nga plaster na dayon. Mao bitaw na nga sa isip buhay relihiyoso, isip pare kani dako kayong hagit kanako personally, dako kaning pagpahinumdom kanako nga hinaot pa unta kung dili man ako masinati nga ako'y mo'y giuna, kung dili man gani na ko masinati na ako giatiman, dili unta ako mahiubos, dili unta ako masuko, kay basig bitaw maanad na ko ba. Nag-enjoy na ko sa pribilehiyo, nag-enjoy na ko sa entitlement na ako mo'y kanunay gitagan. Pero namag yung mga sitwasyon gid pod nga usahay wala ka nailhan. Mo bitaw nga usahay kana bitaw moadto ko sa ospital. Inaanad man jud ko kana bitaw basta mo abot na ko. Oy Father, diri ka parking ka. Tagaan jud kag special nga parking lot. Namang giusahay gyud na kanang itong mga security guard, sorry kayo ha. Sa taong mga security guard diya sa Mars MC nga bagong duty ba? Wala ka ila. Moingon man na, sir, walay dili ra ba pwede maparingan diri kay puno na. Masig dito na sa gawas. Natingala ko sa kagulingon ba nga ngano masuko man ko ngano musipok ba kong ulo nga wala basin di wala ni kailan ako mo to nga I learned to tame my emotion, I learned to pacify my emotion o nagpaila ko sa may nahon ako day ang yung chaplain dire nagpaila ko magdihog ko kadyot lang dahil sa dihang niabot yung kauban nga nakailan ako si Father na diri na iyang parking na. So, dako ka pagpinumdum sa akong kagalingon di ay nga dapat lagi mga panahon gyud nga wala ta nailhi dayon murag ma-feel bitaw nato dayon that we are less important, less valuable. Dili day dako dapat di ay nga masudayon na akong gibati. Kun dili I learn to control my emotion, I learn to understand the person kay nagbuhat ra pud sa ilang trabaho. Ila na pong gibuhat kung unsa po ang ilahang dapat buhaton. Isip mga security guard. Busa kini dakong challenge kanako isip pare nga kun may mga kasinatian nga dili pabor na ako, dili mo ako nauna, dili mo ako gitagag pagtagad. Dapat dili ko mahiubos, dili ko dapat dayon masuko ug labaw sa tanan, dili na ko isipon nga dili ko importante. Dapat dili nagikan na ako ang worth. Dapat dili day nagikan lang diha ang ako ang pagkaako, kundi ang ako ang words, ako ang pagkaako, wala nagikan kung diunsa ko pag-ila sa uban, kundi kung unsa ang ako ang pwedeng mahatag ngadto sa uban in my simple and limited capacity. So tinuod na mga igsoon ni Kristo nga nagi mga punto og panahon nga basta gani nga mailhan ka nga you are somebody dayon makauban kanila nindot kay mag-enjoy sa mga pribilehiyo. Pero napoy mga panahon pod nga you need that perks, you need that privileges, pero wala sila nakailan nimo. Unok-unokon jud ka sa panahon nga
mao po yung makaingon mo nga sus kung kailalang mo nako ana dahil bitaw nga sa yung at the back of your mind. So hinaot pa unta nga in this me first world dili na to perminti isipon nga sa tuara perminti ang spotlight na yung mga panahon pod nga even though we are not being entertained, we are not being gitagaan og importansya sa maong okasyon, dili mo nato iubos ang ato ang dignidad. Usahay man gud mo diya na dayon nato nga bati na atong low self confidence ana dayon mo na nga dako kini siya nga pagpahinumdum kanato nga hinawat pa unta ang worth day sa tao, ang dignidad day sa tao dili di ay nag-agad kung ikaw na ilhan ba or dili. Ang imong worth, ang imong dignity dili nagsumikad kung unsa ka kailado, kung unsa ka powerful, kundi ang imong worth, ang imong dignity nagsumikad kung giunsa ka pagmahal sa Ginoo. Mao bitaw na sa tong ebanghelyo karon gikuha ni Jesus ang usa ka bata ug iyang gipatindog og ila sa iyang atubangan. Nindot kini nga pahinumdom the image of a child who is pure, simple, humble, and kana bitaw meek and submissive. Inani pud ang kinaiya nato na naay mga panahon nga dili nangalagad ta, we are in authority, we remain humble. We remain pure, we remain submissive sa mas higher authority nato, and labaw sa tanan, we remain meek, and kitawag nato og kana bitawng holy in the eyes of God. Nindot kayo mga igsoon no, na ang kinaiya sa usa ka bata na bisan pa og kadang daghan kay giganahan niya, daghan kay gikyutan niya, wala niya gitik advantage ang maong sitwasyon. Ano bitaw? Ako nakinumdum jud ko kaniadto sa dihang bata pa ko. Daghan jud kayo muduol nako. Ano bitaw sa akong memory gyud na daghan jud kayo kana bitaw murag mo kusnet rin sa aping, then sa uban nga ni makinumdum ko. Dala kana layog-layogon pa ko, halukalukan. Pero sa kuha wala ito Malaysia. Ano bitaw makayon gyud kana nga gi-adore ka, gi-appreciate ka. Pero you remain as you are. So inana gid ang kinaiya nga dapat natong ma-embrace. Bisan pag gibayaw na ka, bisan pag sikat na kay ka, bisan pa og you are somebody in the community, sama sa bata. Nga nagpabilin siyang murag ganang buwan lang, simple lang, chill lang. Nga dili wala niya giisip kining tanan nga labaw siya sa tanan. Kun dili giisip tiya nga parehara ta. Parehara ko ninyo. There's nothing to brag of. There's nothing to ikapahinambog. Kaya ako usa ka tawo rapod sama ninyo. So kini nindot kay ni pahinumdum na natong tanan sa tuang pagpadayon nato sa ato ang pagpangalagad diri sa simbahan, labi na sa mga tawo nga naa sa gobyerno, labi na sa katong mga tawo nga naa sa authority. We are being reminded na hinaot pa unta na ato ang gamiton ng atong otoridad, ng atong kasikat, not to take advantage to others, but to serve others. Kanang itong leader, servant leader. Kanang mo itong gitawag na ito og servant leader. Kani atong mga power and authority, ng fame, ang atong influence, ganito nato dili to manipulate others, not to control and govern others, but to lighten the burden of others and to help others sa ilahang sitwasyon nga kani ato ang mga naabot karon sa kinabuhi dili unta gani makapaburden sa uban kundi makapalighten sa kinabuhi sa uban, dili kini unta makapasubo sa uban kundi makapahimuot o makapalipay unta ta sa uban labi na sa mga tawo nangailangan nato. Nana lang kasimple ang pagpahinumdum sa itong ebanghelyo karon mga igsoon ko ni Kristo. Na hinaot pa unta sa kung ang kalibutan gitudluan kita to be the number one, gitudluan kita na dapat kita gid mo'y the best. Kung maabot man nato ni siya, subiit. Pero dili unta nato ni siya imong i-take advantage na ato isipon nung kagalingon ang ato ang mga naabot that we are above and superior others. Kundi we use this power, we use this authority na
para ang uban mahawas pod sa ilang kalisod, and ang uban pod matabangan na to sila maadto sa nindot nga sitwasyon aning kalibutan. Ano lang mga igsoon. So kung pagtimbaya sa tanang mga naminaw nato diha sa Dupin, mga igsoon nako isa ni Kuya Irvin nga nagsaulog siya ang birthday kahapon, o sa tanang natong mga higala na naminaw, mga kaparyentihan sa ato ang mga diya sa Mulave, Dumingag, diya sa Lanao, Dipulog, sa tanan na mga lugar. Like to comment and give your feedbacks sa ato ang asaman mo na minaw karon para ma-acknowledge at ma-recognize mo na po sunod. Daghang salamat kanyo kanyang tanan. So maigsoon, dinhin lang ko kutob. Ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga nagkamot magpuyo sa pulong ni Jesus nga sama siya sa kahoy nga gitanong daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya og timpo sa tingbunga buhatag siya maayong mga bunga. Inaot-onta na kining tanan na atong nadungog og gipamalandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan nga mao'y magdala ka nato sa atong gitinguha og padulngan ang gingarian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon og maanausab uban sa pangama sa atong mahal na Birhen nga si Santa Maria ang atong gitawag nga misanisnon o atong Birhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat mga igsuon ug maayong adlaw kanatong tanan. God bless.